Ako po'y bumabati sa ating lahat ng isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Saan man kayong sulok ng daigdig at anuman ang inyong ginagawa, pagpapala ng Panginoon ang siyang akin dinideklara sa bawat isa. At in line with the declaration of Pastor Wilbert about the 2023 as the year of kingdom manifestation, ay minabuti po na akin pong naisip na i-share is about the concepts of the kingdom. Kailangan ho natin kasing mapaghandaan yung susunod na taon. Kagaya po ng isang atleta, bago po siya sumabak sa kanyang laban, sa anumang event o sa race na kanya pong sasalihan, kailangan niya pong mag-prepare. In fact, isa po sa nakikita natin at madalas pinapakita sa atin sa panahon na si Manny Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao, atin pong kapatid, ay pinapakita sa atin through the media na yung kanyang laban for about an hour or an hour and a half, ay talagang pinaghahandaan niya at ang kanyang paghahanda hindi bababa sa 3 buwan. Ganun po yung paghahanda ng isang laban. And yet, maging sa mga pastors, sa atin pong mga pastors, we also prepare sa sermon na ating gagawin, na kung saan magtuturo tayo and an hour and a half also. At nagpiprepare tayo nito for days, talagang pinaghahandaan natin. Maging ang mga Kristiyano, sa atin tayo pong mga Kristiyano, pag tayo po ay alam natin na oras na para makinig na salita ng Diyos, ihinahanda din natin yung ating sarili. Kaya nga na sa bago tayo makikinig, tayo ay nananalangin. O speaking of panalangin, ay tayo muna yung manalangin bago ako magpatuloy. Panginoon, salamat sa pagkakataon. Dinako mo sa streaming na ito. Hindi aksidente na sila, Lord God, ay nandito at nakapakinig, nakapanood, because it is your opportune time, O Lord God, for them to know and understand your purposes in life, O Lord God. Lord, ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na magpala sa bawat isa. At dinideklara ko po, blessing upon blessing, favor upon favor, Lord God, sa bawat isa, in Jesus' name. Amen and amen. So tayo po ay magpapatuloy, gaya ng sinasabi ko, kailangan ho natin paghandaan ang 2023, the year of kingdom manifestation, by knowing, alamin natin, unawain natin mabuti, intindihin yung kahulugan at kahalagahan ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. The first time po na binanggit ang kingdom of God sa Bible is during the time of Daniel. It is the time that Daniel introduced about the kingdom of God. Sabi po doon sa Daniel 2 verse 44, ang sabi diyan, during the reigns of the kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed or conquered. It will crush all these kingdoms into nothingness, and it will stand forever. Dito po ipinakita po, pinaliwanag o inelaborate ni Daniel yung klase ng kaharian na itatatag ng Panginoon. In fact, this is ito yung kaharian na kung saan it will never be destroyed or conquered. Talagang napakatindi po nito, and it will crush all these kingdoms, sa pinaka mababang bahagi ng kanyang pagiging kingdom. Ika nga. And then, ang kagandahan dito, sinasabi pa niya, a kind of kingdom that will stand forever. Kaya niyang, sabi nga sa Revelations, that the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. So, yun po yung pinapakita ni Daniel dito. Yun nga lang, during those times, at maging sa panahon bago dumating si Jesus Christ, yung pagkakaalam ng tao, pagkakaintindi, pagkakaunawa, sa patungkol sa paghahari ng Diyos o sa kaharian ng Diyos, ito ay isang kind of government, an empire, or shall we say a physical place, And then kaya nga minsan nung nagtuturo si Lord Jesus, nagtanong bago siya umakyat sa langit, I think sa Acts chapter 1, ang sinasabi doon is that Lord, sabi doon is that are you at this moment, are you at this time will restore the kingdom to Israel. So kasi ang iniisip nila, pagkakaintindi nila, ang kingdom na tinutukoy ni Daniel at ng iba pang propeta ay isang klase ng panggobyerno, An empire, ika nga. Kasi sanay sila at nakikita nila yung mga imperyo
na kung saan sumakop sa kanila minsan. That is why when Jesus came, He preached about the kingdom passionately. Talagang He is continuously persuading the people, let them understand how the kingdom works, how the kingdom operates, di ba? In fact, Matthew chapter 4, verse 17, sabi diyan, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. So dito po talaga sinasabi ni Jesus Christ yung dating kaisipan ng kakaintindi, pagkakaunawa, pagsusuri natin sa salita ng Diyos in as far as kingdom is concerned, ay kinakailangan mabago yung pag-iisip kasi the people thought that the people thinks during those times na ito ay physical, no? Physical lamang, or it's an empire or a klase ng gobyerno, kaya siya ay talagang sinasabi, magbago tayo ng kaisipan, di ba? Magbago ng kaisipan. He is persuading the people to change the way, no? It can be also established in the life of a person. Yun po yung isang katunayan, no, at katotohanan na hindi lang natin hindi natin titingnan ang paghahari ng Diyos in a physical thing, but it is also can be established in the life of a person, no? The way he preached it, it seems to be the way this kingdom na kung saan pinipreach ni Jesus Christ, it seems to be promising, no? A kingdom that is so promising na makikita natin dyan sa Luke chapter 12, sabi dyan, 31 to 32, but seek His kingdom, and these things will be given to you as well. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Ito po yung sinasabi ni Jesus Christ, ano, na kung saan ang paghahari ng Diyos ay siyang magiging katugunan ng atin pong lahat ng pangangailangan sa buhay, kasagutan sa atin pong mga katanungan. And hindi lang yun, ang sabi niyo, huwag kayong mag-alala, no? Bakit? Kasi during this time po na nagtuturo si Jesus Christ, ay marami hong alalahanin ang mga taong nakikinig sa Kanya, nanonood sa Kanya, in as far as shelter, clothing, food, lahat ng pangangailangan. Maging tayo ho sa buhay natin, tayo din ho ay talagang umaasa at mayroon tayong mga pangangailangan at umaasa tayo na ang Panginoon ay tutugon. But dito malinaw po na ang sinasabi, seek His kingdom. Iba, sa Matthew 6:33, ang sabi doon, but first, seek His kingdom, seek His righteousness. Di ba? Yun yung sinasabi sa 6:33. So, makikita natin na dapat unahin at pagsumikapan, hindi nga pagsumikapan pagsumakitan. Yun ang sabi doon sa Tagalog niyan, ano. So, makikita natin dito talagang patuloy na pinipersuade ni Jesus Christ yung mga tao, no, na ang kailangan natin sa buhay ay ang paghahari ng Diyos sa atin. Di ba? Bakit po ba natin kinakailangan na i-scrutinize, yung ano ba ang ibig sabihin, kahulugan o kahalagahan? Ano ba ang kahalagahan ng paghahari o kaharian ng Diyos sa buhay natin? Kailangan nating unawain, intindihin, alamin ng mabuti yung mga bagay na to. So, sa pagkakataon ito, ay unahin na natin pag-usapan yung ano ba ang ibig sabihin ng concept. Since ang atin pong pag-usapan is the concepts of the kingdom. So, ibig sabihin, concepts, marami po ito. But pag-usapan muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng concept? No? What is concept? Concept is something that conceived in the mind. Ito ay nabubuo sa isipan ng isang tao at ito ay sa pamamagitan ng senses natin. Dahil sa nabubuo ang isang understand natin sa isang bagay, kung ito ay ating nahawakan, naamoy, nakita, narinig. Lahat ng senses natin, pag ito ay mayroong napansin o mayroong na-encounter na kakaiba, it will bring something in our mind na kung saan ito ay makukonceive sa isipan natin. Ano? Ito ay thought, imaginations, or notions. No? Then, isa pa, ito ay isang abstract idea. No? Bakit abstract? Kasi ito ay unique sa'yo. The moment ito ay makita mo, matanggap mo, ito ay matanggap mo, ito ay unique para sa'yo. Kagaya po ng isang painting, kagaya muna nasa likuran ko, kaso hindi nyo yata nakikita at mukhang putol. Yan po ay isang painting na kung saan kung ikaw ay hindi mo alam, hindi ikaw yung nag-paint, hindi mo maintindihan yung bagay na yun. But
kung ikaw ang nagpipaint, kaya mong maipaliwanag sa mga taong nanonood sa nakatingin kung ano ang iyong ibig sabihin ng painting. Same with the kingdom of God. Tayo kasi talaga mayroon pong vague po, yung masyadong pong malawak ang pagkakaintindi. And then, hindi lang malawak, medyo may kalabuan yung ating pagkakaunawa sa dati sa pag sinasabing paghahari o kaharian ng Diyos. Kaya dito pinapakita talaga ni Jesus Christ sa atin that yung ating intindi sa mga konsepto ng Panginoon sa ideas, no? Another word for the concept is an idea, no? Na atin pong nakukuha at natatanggap. Kaya nga sabi ng ito ay talagang tinuturo ni Jesus Christ sa atin. Ang sabi sa Matthew chapter 13 verse 11, ang sabi ho diyan, and he answered them, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. So tayo ay maswerte, mga kapatid, mga kaibigan, kapuso, kapamilya, no, na tayo ho ay nakapakinig. Hindi ho aksidente, gaya ng aking panalangin kanina, hindi aksidente na ikaw ay nandito nakapanood sa programang ito, sa daily streaming na ito, kasi ang Diyos ay may plano at nais niyang maintindihan, maunawaan mo ang kahulugan o kahalagahan ng paghahari ng Diyos o kaharian ng Diyos. Kaya sabi diyan, to you it has been given, no, to know the secrets of the kingdom, no. So talagang ito ay isang pagkakataon na malaman mo at maintindihan natin, no, ano ba yung mga sikreto sa kaharian ng Panginoon na kung saan nakatago pa magpasa hanggang ngayon sa iilan. Kapatid, kaya ka nandiyan ngayon, kaya ka nakakapanood kasi nais ng Panginoon i-reveal sa iyo ang kanyang kalooban, i-reveal sa iyo ang katotohanan at kahulugan at kahalagahan ng paghahari ng Diyos sa iyong buhay. At titingnan pa po natin. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 26, sabi diyan, this message was kept secret for centuries and generations past, but now it has been revealed to God's people. Tayo ho na kung saan nandito ngayon, nanonood, pasalamat to tayo sa Panginoon kasi napakapalad ho natin na tayo ay mayroong ganitong klaseng mga programa. In fact, before, hindi ho ganito ka rampant yung preachings, no, sa lalo na sa SCB tribe, no, dahil sa tayo ay madalas kung may mayroong midweek service, Sunday service, ganun lang na nangyayari. But prior to that is prior to the pandemic, but this pandemic really bring us to a different different level ika nga, kasi hindi lang nagagawa yung nakapapakinggan yung mensahe ng Panginoon on a twice or maximum thrice a week, but daily. Kaya ginagawa natin ito as daily streaming. Daily streaming, araw-araw ho tayo nagpo-provide ng manna from heaven, fresh manna from heaven, from different people, from different areas ng Pilipinas. Tayo ho ay nakakatanggap ng mensahe araw-araw. At tayo ho ay nakikita natin that the secrets of the kingdom, the mysteries, the message that was kept from centuries or from generations, ay sa pagkakataon pong ito ay nais ng Panginoon i-reveal sa atin. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon, no? And another word for concept is thought patterns, no? Perspective or understanding. Ika nga sa Tagalog ay ating pananaw, no? Pagkaunawa, pagkaintindi, pagkakaalam o kuro-kuro, no, sa mga bagay-bagay. We all thought that alam natin kaya pagka tayo ay ano ba ang concept niyan? Sino nag yun ang natin talagang ang galing ng taong ito. In fact, totoo po in the minds of the people, of a human being, concept is his original idea, no? But kung titingnan ho natin yung talagang pinagmumulan nito, yung salitang concept derives from the word precepts, no? Precepts na kung saan ang precepts ay nagmula sa Panginoon. The original idea of God, the mind of God, no? So, the right idea. Lilinawin natin yun. And isang trivia lang po, no? Isang trivia lang sa atin that alam niyo ho ba na 17 times the word precept is mentioned in Psalms 119.
17 times ay talagang dapat ho natin maintindihan, makita ang kahalagahan nito. So, ibig ho sabihin dito, hindi ho pag sinabing concept, sa tao ito ay original sa kanya, pero the real thing is, Diyos ho lagi ang mayroong pinanggagalingan na original nito. At alam ho natin, this is the right idea. God's mind, ika nga. Sabing konsepto sa tao, ay bakit parang naging kakaiba? Bakit kung ang konsepto ay derived from the precepts na kung saan the right mind, the right idea or God's mind, how come na mayroong mga konsepto na nangyayari sa atin or ideas na nangyayari sa mundong ibabaw na hindi ayon dun sa kalooban ng Panginoon? Di ba? So, maaring kayo ho'y nagtataka, di ba? Ay hindi ho kasi talaga makikita, hindi ho kasi nangyari na yung gusto ng Lord during the time of Adam and Eve ay dapat sana sumunod sila sa lahat ng gusto ng Panginoon and yet nagkaroon ng problema. Then after the man fall, nung matapos po na magkasala ang tao, dito na ho nagkaroon ng ideas na natatanggap nung tao, na mayroon ang tao sa kanyang isipan. Kaya sabi nga po sa Genesis chapter 6 verse 5, ang sabi diyan, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng mga tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parate. So yun po yung dahilan, bakit naging distorted ang pag-iisip ng tao. It is because nagkasala na si Adan at saka si Eva, at dito nagsimulang nagbago yung pananaw, pagtingin ng isang tao, at pumasok na yung nature ng demonyo, ni Satan sa buhay ng isang tao. In fact, siya na ang naghahari sa tao. Kaya nagbago din po, naging distorted ang precepts, ang concept, Nagbago ang concept, naging distorted, na kung saan mula sa kaisipan ng Panginoon dapat. Nyo ba? So, titingnan ho natin ano pa ang sabi rito. Isaiah chapter 55, verse 8. Sabi ho dyan, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Kaya dito, diniklarahon ng Panginoon na your ways are not my ways, and your thought are not my thoughts. Kasi supposedly, that ways and the thoughts ay naaayon dun sa kalooban ng Panginoon. Kumbaga, naka-entwine dun sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Kasi from the start, the ideas came from the Lord. But dahil sa distortion, dahil sa pagbabago ng kaisipan, dahil sa ang demonyo si Satan ang siyang naghahari sa tao, nagkaroon po ng ganitong klaseng declaration ng Panginoon. Pinapaalam niya ngayon sa atin that your ways are not my ways, sabi ni Lord. Your thoughts are not my thoughts. Bakit? Kasi hindi na ayon sa kanyang kalooban ang iniisip ng tao. Kaya nga, diba sinabi sa unang verse natin binasa sa Genesis is that pawang kasamaan ang nasa isipan ng tao. Kaya ang sabi niya, ang sabi ni Pablo, at huwag kayong masiayon sa sanlibutan ito. Do not conform any longer. Sabi diyan sa Romans chapter 12 verse 2. Do not conform any longer. Sabi, mas maganda kasi sa Tagalog, kaso pagka-Tagalog babasa ako, sorry. Okay. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya sabi ng Panginoon nung siya ay pumunta, repent. The word repent is not a religious word, but repent simply means magbago ng kaisipan, magbago ng pag-iisip, magbago ng pananaw sa buhay. Di ba? Bakit? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, yun ang kailangan ho natin gawin. Kaya sabi ni Jesus Christ, he is passionately preaching this word, this line, repent for the kingdom of God is at hand. Dito po talagang lagi niyang dinidikdik sa tao. Bakit? Sa pamamagitan nito na magbago yung ating isip, makikita ho natin kung ano yung mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng
Panginoon. Yun po yung ano na konsepto sa buhay. Kaya napakahalaga ng konsepto sa buhay ng isang tao. You know, isipin mo na lang kung mali. Ito ang tawag ko diyan, kung lahat ng bagay na iniisip natin, kino-conceptualize natin, or yung konsepto natin sa isang bagay ay mali, ang tawag ko diyan, misconception. No? It is so important po para sa atin that we should have right concept. Why? Our concept on things will determine our response. Wrong concept, wrong response, wrong result. Yun lang po yung ibig sabihin dyan. Pagka mali yung ating pagkakaunawa, pagkakaintindi, pagkakaalam sa isang bagay, naturalmente po, hindi din po ganun tama ang magiging response natin. At kung mali yung response natin, alam natin wala hong magandang idudulot nito at hindi po magbubunga ng mabuti sa buhay ng isang tao. It is a concept is an idea, gaya binabanggit ko kanina, and gusto ko pong maintindihan yung mga kapatid that as an idea is very powerful. No? In fact, in Genesis chapter 16 verse 2, sige, hindi ko na isulat 'yon, at least hindi ko lang Si Abraham po ay kinausap ni Sarah. At Sarah thought, ito yung naging nasa isipan ni Sarah, that it seems hindi ako yung gagamitin ni Lord para matupad ang pangako ni Lord sa buhay mo, Abraham. Kaya ito, sipingan mo na ito si Hagay. Baka naman kasi dito, dito yung katuparan ng pangako ng Panginoon. Which is, Abraham knows the plan of God at Abraham knows na kung ano yung plano ng Diyos But dahil it seems good to his ears, na kanyang napakinggan, teka muna, mukhang, sige nga, baka naman. Well, although alam natin, in fact, ang sabi naman ng Panginoon, Abraham never wavered his faith, Against all hope, Abraham hopes. So yun po yung alam natin. But dito, dahil it seems the idea is good. So, ginawa niya. Kaya yun naman ang naging dahilan tuloy na talagang magpasa hanggang ngayon, ang lipi ni Hagar at saka ni Sarah ay patuloy na nagbabanggaan magpasa hanggang ngayon dahil po sa isang pagkakamali na yon. At ito ay nagmula sa isang idea na kung saan tingin ni Sarah hindi siya ang gagamitin ng Diyos. Kaya gumamit siya ng iba. Ito po yung problema talaga sa buhay natin. Pagka hindi ho natin alam, hindi ho natin maunawaan ang waiting process na tinatawag. In fact, ako ho sa buhay ko, sa amin po bilang mag-asawa ni Sister Eugene, sa amin po nagninegosyo, grabe po yung waiting game na ginagawa namin. In fact, it has been 5 months already na wala ho kaming collection, and yet we still hope, and may mga nagsasabi na po that it is a hopeless and helpless situation, but in God there is no hopeless and helpless situation. I knew that for sure, because God is our hope. In fact, sabi niya, my plan for you is to not to harm you, to prosper us and not to harm us. In fact, sabi niya, I want to give you hope, and a future. Kaya alam natin, may pag-asa talaga. There is no such thing, hopelessness, as long as kilala mo ang Panginoon. Kasi the word hopelessness ay wala po sa bokabularyo ng isang Kristiyano na kung saan umaasa at patuloy na kumakapit sa salita ng Diyos. Helpless? No, of course. Kasi ang sabi, our God is the very present help in times of need. Kaya patuloy ho tayong umasa. Hindi ho po pwede na pagka tayo po ay merong inaantay, meron po tayo, kagaya ho nung akin pong sinare nung mga nakaraang linggo, about the life of Caleb. Umabot ho tayo ng 7 parts doon, but isa po sa nakikita ko doon, the way Caleb waited for the Lord, for the fulfillment of God's promise sa kanyang buhay. It took him 45 years to wait. Ako 5 months pa lang naman. Pero Lord, wag naman paabotin ng 45 years. Sana po ay bukas meron na, Sana po bukas meron na. Lord, please. Okay? At ipagpapatuloy natin, hindi lang po doon sa Bible, hindi lang po si Abraham in fact marami ho talaga sa Bible ang nakatanggap po ng mga ideas, it seems good ideas para po sa atin, but kung tayo po ay alam natin kung ang atin pong ginagawa, alam po natin na ang atin pong pagkakaunawa sa mga bagay-bagay
ay nagmumula sa Panginoon, we should not entertain ideas that hindi po mula sa Panginoon. Di ba? Then isa po, last na lang po ito, during the time of Moses naman. Moses is a good leader. No ba? Naintindihan, nakita natin yan. The fact na mailabas niya yung mga Egyptians, nailabas niya sa Egypt, yung mga Israelita, talagang ito'y patunay na siya ay isang maganda, maayos na leader, di ba? But sa kanyang paglilid sa mga tao, nagagawa niya naman yung kanyang bahagi, pero makikita ho natin na may mga tao from the outside world, na nakakakita at it seems, pagkatingin nila, mukhang hindi ito yung tama yung ginagawa ng isang tao na to. Although, alam niya, I'm talking about Jethro, yung kanya pong, biyanan, okay? Yun po, si Jethro po ang kanyang biyanan, na kung saan isa pong, hindi po ito mananampalataya sa Panginoon, no? Isa siyang pagan, tama ba ako? Pagan ba ang tawag doon? Yes, tama. Correct me if I'm wrong, ha? Okay. And dito makikita natin na sabi ni Jethro kay Moses, Moses, yung ginagawa mo ay mamamatay ka kaagad. Bakit? Kasi siya ay umupo bilang judge doon sa mga Israelita mula sa umaga hanggang gabi. At lahat ng problema, lahat ng hindi makapagkakasunduan ng mga members niya, yung maging sa kulay ng t-shirt isusuot sa kanilang anniversary ay hindi mapagkasunduan, kinakailangan dalhin sa kanya, o kung ano man yung pintura ng kanyang building na gagawin ay talagang bumabalik at bumabalik lahat sa kanya. Kaya ang sabi ni Jethro, teka muna, mahihirapan ka sa ganyan, dapat pumili ka ng leader ng 1,000, hundreds, 50s, 10s, and total, pagka kinuwento nyo po yan, is nasa 3,000 ho, mahigit yung, hindi ko nagkakamali, nasa 3,000 mahigit po yung magiging leader ni Moses by that time kung anong kanyang susundin si Jethro, no? At isa pang pagkakataon sa buhay ni Moses na kung saan yung pag-spy sa Canaan, to send spies to the promised land, hindi din po ito idea ng Panginoon, kundi idea din po ng mga tao sa kanyang paligid. That is why very powerful ang idea sa buhay ng isang tao. Kung hindi ho maging tama ang atin pong pag-perceive or atin pong pagtanggap ng idea, ay ito po'y pwede magdala sa atin sa isang kalalagayan na hindi kaaya-aya. Di ba? Dapat ko maintindihan natin that best is the enemy of good. At minsan pag tayo ay nasa good na, we're afraid to go up, no, para sa best. Kaya tayo ay nanatili total good na rin naman ito, di ba? Kaya marami pong bagay, marami hong nakikita tayo that sometimes it seems good to our ears, kaya we settle on it. Siyang laging kalaban, no, para sa best, no? Yun lang po yung point ko doon. Ang idea, no? Ang idea po ay ito po yung dahilan, kung anumang mayroon tayo ngayon, anumang ini-enjoy natin dito sa mundong ibabaw, what we're having right now, we're all created out of this thing called idea, no? Lahat po na anumang mayroon tayo, itong atin pong camera, the internet, the laptop, everything na atin pong nakikita ay talagang resulta o ay nabuo dahil sa isang idea, no? Napakatindi at ako ang mga Chinese ay talagang nasambot po nila ang marami rito. Kaya nga sabi ho ng iba, mayroon pong mga sinasabi na the Lord made the heaven and the earth, and all the rest are made in China. Okay? So yun po yung sinasabi. Kaya grabe ho yung and in fact, they are now controlling, they are controlling the world, no? In as far as manufacturing is concerned. Na po nila na kumbaga na-dominate na po ng Chinese people, Chinese government, Chinese nation ang world of manufacturing. Kaya grabe na po yung talagang makikita mo lahat halos sa mga bagay pag tiningnan mo made in China, no? It controlled our world. It controlled the world that we're living in, no? At even the word democracy, okay? So yan ang isang napaka powerful na word na kung saan produkto din
ng isang idea. Ito po ay nabuo nung dumating ho yung mga ating mga great philosopher na gaya nila ni Plato, Aristotle, at sino-sino pa, no? Na nabuo nila ang ganitong klaseng kaisipan. And democracy, it is a government of the people, for the people, and by the people. Ika nga sa ating mga kaibigan na mga abogado, Vox Populi, Vox Dei. Ito po yung kanilang paniniwala kasi ang pagkakaalam nila, the voice of the people is the voice of the Lord. Kaya grabe po yung very powerful ang idea. Talagang napakatindi ng kayang idulot dito sa buhay ng isang tao. And then it is the democracy is the most prevalent form of government nowadays, no? And that is how important, no, yung konsepto sa buhay ng isang tao, sa buhay natin. Kasi yung idea lang, isang idea, in fact yung Facebook, no, ay nabuo sa isang garahe lamang. Grabe yung idea na ito. Kaya kita mo naman paano binago ng Facebook yung buhay din ng mga tao, no? Na kung saan minsan you spend 4 hours of being in Facebook at hindi mo na mamalayan na kinakainan nito yung oras mo. Our concept can shape our minds. It can change our paradigm. It can redirect our path. And it can sabotage our future. Ganun ho ang nagagawa ng konsepto sa buhay ng isang tao. Kaya kung mali ho yung konsepto natin, mali din ho yung response natin. At pag mali ang response, mali din ang resulta. Prior to the development of democracy, no? Prior po nagkaroon ng democracy, ay mayroon po tayo monarchy and theocracy. Ito po yung mga government, form of governments na kung saan prevalent during the time of prior po sa pagdating ni Jesus Christ dito po sa mundong ibabaw. And they are all form of a government that is in kingdom concept, run by a king, no? And nabanggit ko na rin lang yung king, ano ho ba ang ibig sabihin ng kingdom? Pag-usapan ho natin ito, no? Ano ba ang ibig sabihin ng kingdom? What is kingdom? Kingdom is it's a combination of two words, king and domain. Yun po yung kumbaga pinagmulan. It is derived from two words, no? King and domain. It is a sphere, no? It is a place in which at any given time, place and time, no? At any given place and time, the king's absolute rulership is acknowledged or exercised. Ito ay isang lugar na kung saan yung paghahari, no, ng isang hari ay talagang nararanasan sa kanyang teritoryo, ika nga. So, when we say kingdom of God, it means it's a place or state or a condition in which God is the one ruling and reigning. Kaya binabanggit ko po kanina, ang kingdom of God ay hindi lamang po isang particular physical place, no? It is also a state or a condition sa buhay ng isang tao. Naalala ko, binabanggit ko lagi ni Pastor Wilbert ito kung gaano katotoo ang langit is same with katotoo yung impyerno. It is also, sinasabi ni Pastor Albert, it is a state of mind of people. Bakit? May mga tao ho kasi na kaya talaga magsabi, impyernong buhay to. Hindi pa sila nakakarating sa impyerno and yet nararanasan na yung impyerno sa buhay nila. Kaya kung ang impyerno ay isang particular place lamang, so dapat hindi natin masasabi ng tao na impyernong buhay to. But the mere fact na ito'y nasasabi ng isang tao, ito'y patunay na hindi lang ito isang place, no? But it is a state of mind or a condition of a person o condition ng isang bagay na kung saan ang Diyos ang siyang patuloy na naghahari. Di ba? So, it is God, it is a place, a state or a condition in which God is the one ruling and reigning. Sabi po ni WRB, it is God's government
ownership or rulership in the life of a person. O see, yun po yung sinasabi ko. So, dito po masasabi natin, hindi ho talaga isang place ang lamang, kasi darating naman ho talaga tayo doon na makikita natin yung manifestation ng paghahari ng Diyos, ng kaharian ng Diyos. Kasi sabi nga sa Revelations, that the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. So dito po sinasabi ni Pastor Wilbert that it is a state, a condition of a person. Sabi nito, it is God's government, ownership, and rulership in a person, in the life of a person, over a particular realm or territory. Yun po yung ibig niya sabihin. Heaven is perfect. Why? Because God's rulership is observed. Ganun ho, perfecto po yung isang bagay kung ang Diyos ang siyang nandoon, ang siyang patuloy na naghahari at yung kanyang yung absolute rulership ng Panginoon ang siyang nangyayari sa isang lugar, nagiging perfecto po yung lugar kasi ang Diyos ay perfecto. Di ba? Eden, even the Garden of Eden during the time of Eve and Adam, ito po isang perfectong lugar. Bakit? Ang paghahari ng Diyos ay na-observe sa lugar na ito. Lahat ng nais ng Panginoon ang siyang nagaganap sa lugar na ito. When we say ruling and reigning in the life of an individual, we also become perfect. When we say God is ruling and reigning, sa buhay ng isang tao, sa atin, pag tinanggap natin si Jesucristo, magsisimula po yung kanyang paghahari sa ating buhay. Yun nga lang, dahil sa tayo ay hindi pa naman perfecto, but isa pong bagay na atin pong pangahawakan, ang sabi po ng Panginoon, tayo po ay kanyang babaguhin from glory to glory. Sabi niya, be perfect for your Father in heaven is perfect. So hindi naman ho tayo uutusan. Tayo bilang mga magulang, hindi ho natin sasabihin sa ating anak o ipapagawa sa ating mga anak yung bagay na alam natin hindi nila kayang gawin. Di ba? Same with dito po sa sinasabi ni Jesus Christ, kaya niya sinasabi, be perfect for your Father in heaven is perfect. It is because alam niya na kaya natin gawin kasi tutulungan niya tayo. He is going to change us from glory to glory. Then, kung ganito ho ang ating mga pangahawakan, we know and we believe that when God is ruling and reigning in our life, we will be perfect also as like God, no? And it is characterized by righteousness, peace, and joy. Yan po yung kingdom of God. The Bible is not talking about democracy or autocracy or yung mga communism, socialism, or not even the presidents or prime ministers. The Bible speaks about kingdoms and kings. It speaks about Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. It speaks about the kingdom na kung saan heaven and earth. No? Sabi nga dyan sa Psalms 115 verse 16, sabi, the highest heavens belongs to the Lord, but the earth He has given to men. So dito po nakikita natin mayroon dalawang kingdom, no? Ito ay ang kingdom in heaven and in kingdom on earth. At sinasabi rito, the highest heavens belongs to the Lord, and the earth He has given to man. Ito po kasi yung tayo ho ay binanggit ko kanina, Jesus is the King of Kings. Yung kings ho na mali na small k dyan, tinutukoy tayo ho na kung saan paunahan ko na po kayo. Binabanggit na po ni Pastor Wilbert ito. Bakit kings? It is because we are called to dominate. No? So we will exercise our dominion mandate by that time na kung saan tayo po ay paghaharian na ng Panginoon in advance, okay? So, the highest belongs to the Lord. The highest heavens belongs to the Lord, but the earth He has given to man. Ito po yung dalawang kingdom na pinapakita ni Jesus Christ sa kanya pong pagtuturo dito po sa atin. For about 3.5 years of His ministry on earth, He only focused His preaching about the kingdom of God. Binanggit ko na po kanina, Matthew chapter 4 verse 17, that from that very moment, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of God is at hand. When Jesus, sabi po ni Pastor Wilbert, WRB says, when Jesus announced that the kingdom of God has come, He is just saying that God is now extending His rulership from heaven to earth. Ito po ang tawag is colonialization. We are a colony of heaven.
Ito po, colonization, which is means an act of colonizing or being colonized, no? Sabi po sa Galatians chapter 4, dito balikan ko lang po ito, no? Galatians chapter 4 verse 4, when the time had fully come, God sent his son, born of woman, born under law. So dito po makikita ho natin, mayroon pong tinutukoy dito sa Galatians na when the time had fully come. When Jesus came, he preached about the kingdom of God. But prior to that concept, no, prior to telling the people to repent for the kingdom of God is at hand, iba ho yung pagkakaunawa ng tao about the kingdom, gaya po na binabanggit ko sa inyo nung nakaraan. Kaya binabanggit ito, when the time had fully come, inantay ho, mayroon pong inaantay na tamang panahon ang Diyos bago niya ipapadala si Jesus Christ sa atin, no? Magbabalik tanaw lang po tayo ng konti, di ba? Nung just what I've said before, no, nung mga naunang bahagi nitong ating pong pag-aaral, that the new forms of government, no, the forms of government na kung saan mayroon prior to those democracy, autocracy, socialism, ano pa man yung mga government na nakikita natin, prevalent government na common sa atin sa pagkakataong ito, ito ho ay hindi ho ini-exercise, wala ho tato, it is non-existent, no, during those times, no. Before Jesus arrival, there are kingdoms already established, but they have different approach in occupation or captivating or colonizing, no, sa mga kanila pong mga sinasakop. Ito po kasi ay process of pananakop o pambibihag, ika nga dun by those times. And makita ho natin na alam ho natin meron pong Egyptian Empire, no, ang Egyptian Kingdom ay talagang napaka lakas po nito, no? Then the Babylonian, the Persian, Assyrian, Greeks. These empires, no, ay talagang napakalalakas. And one way, isa po sa mga meron silang common na pamamaraan paano po sila nagko-conquer, no? Paano po sila nananakop ng isang bansa o lugar, no? Ito meron silang isang common strategy in colonizing a region or a place, no? Una, they overtake a city. Pag pinasok nila ang isang syudad or lugar, they will burn their villages. Talagang susunugin lahat. Lahat ng nandoon susunugin. Lahat ng mga babae ay kanilang nire-rape and pinapatay lahat ng bata. At lahat ng ari-arian ng lugar na yon ay kanilang kinukuha, no? At inuuwi nila sa kanilang lugar. At maging kung mayroong mga may malalakas, kagaya po, maalala natin sila si Daniel, no? Na kung saan ay nung sinakop ng Babylonian Empire ang Israel, hindi ho pinatay yung mga kabataan na kung saan mayroong royal blood, ano? Talagang hindi nila pinatay at kinuha nila, dinala para magsilbi sa kanila. Bakit ho kinakailangan royal blood na kinukuha at magsilbi? It is because isang pride po yun sa kanila na ang naglilingkod sa kanila ay mga royal blood ng mga lugar na kanila pong sinakop. Kaya grabe po yung kanila pong pagdomina, no, by those times. Hindi lang yun, their approach is a barbaric approach. Ika nga, talagang wala silang pakialam, pinapatay lahat ng dapat patayin, no? Grabe yung sobrang barbaric yung approach nila sa kanila pong pananakop, ika nga. But when Roman empires came to Israel, dito po nagkaroon po ng bagong sistema, no? They have a new system, they change the system, and then a new approach in colonizing, no? They overtake, but, no? Tinitake nila yung city, but hindi nila iniiwanan. Hindi nila sinusunog. Sinasakop nila ang lugar, pero hindi nila ito dinidestroy. Hindi nagiging desolate yung lugar na kanila pong sinasakop. But they send a Roman governor. Magpapadala sila ng gobernador para na siyang manguna at mag-manage mag-govern doon sa lugar na yon. At ang kanilang gagawin ay to educate the people, no? To make the people think, no, that even though they are far from Rome, no,
bakit ba Rome? Okay, Rome. Okay, sorry. Bisaya po. Okay, even though they are far away from Rome, they made the people think like they were living in Rome. Bakit? Tinuturuan mo sila paano dapat manalita, magsalita, mamuhay nang naaayon sa Roman culture. Tinuturuan, i-educate the people, they introduce their culture, their food, everything, maging yung kanilang architectural, yung architecture nila, ay ini-introduce din para magiging kasi ang konsepto po ng colonialization is this: kung ano yung mayroon doon sa main kingdom, dapat maging katulad ito, magiging prototype ito ng kanilang kingdom nandun. At may paranas sa mga sinasakupan dito, yung nararanasan ng mga nasasakupan din doon sa lugar. Ito yung konsepto ng Roman Empire, no? The Romans way of colonizing is yung pamamaraan ng pagko-colonize, no, nung Romano sa Israel, ay makikita na natin na napaka-akmang-akma doon sa plano ng Diyos sa mundo, no? When God said when Jesus declared that the kingdom of God is extending here on earth, ang ibig lang pong sabihin is that yung kung ano ang nangyayari doon sa kingdom of heaven, doon sa taas, sa the highest heaven, ay mangyayari kagaya nung nandito sa lupa. In fact, ang sabi nga po ni Jesus Christ, kung kayo'y manalangin, ganito kayo manalangin. Di ba? Let your kingdom come, let your will be done. Here on earth, as it is in heaven. So ito yung dapat magiging panalangin natin. Kasi ang nais ng Panginoon na maganap, mapangyari, kung ano man ang nangyayari sa langit, ay siyang mapangyari din dito sa lupa. Kaya yun ang ating panalangin. At yun ang turo ni Jesus Christ sa atin. Kaya dito, bakit? Kasi ang nais niya makita kung ano yung nandoon sa langit, dapat mararanasan natin. Dito po ang Roman Empire ay nakakuha po ng ganitong katotohanan, no? They received this truth na kung saan kailangan turuan yung mga taong nandoon kung paano kumilos, gumalaw, magsalita, kumain, o lahat ng aspeto ng kanilang buhay na maging katulad ng isang Romano. That is why, nung mangyari ang bagay nito, ito yung sinasabi doon sa ating binasa sa Galatians 4:4, that in the fullness of time, ito yung panahon na inantay ng Panginoon. Kasi hindi mahihirapan na ipaliwanag yung kaharian ng Diyos kasi mayroong prototype na nandiyan. No? Hindi mahirap ipaliwanag yung proseso ng colonialization ng Panginoon sa mundo kasi mayroon ng prototype na nakikita. Yun nga lang mga kapatid, yun nga, dahil dumating sa punto, no? Dumating sa punto na ang mga tao ay may mga ideas na linalabas, kagaya binabanggit ko kanina, yung kinds of government, yung democracy, autocracy, socialism, communism, ano pang iba't ibang klase na form of government. Ngayon, ang mga Kristiyano, hindi na ganun kalinaw o kaliwanag sa kanila yung konsepto ng kaharian ng Diyos. Di ba? Kasi nakita natin ang gobyerno na mayroon tayo is by the people and for the people. So, masyadong malayo ang konsepto ng gobyernong mayroon tayo sa gobyerno ng Panginoon. Kaya talagang may struggle talaga para sa atin para ipaliwanag kung paano ba mangyayari yung paghahari o mapangyari ang paghahari ng Diyos sa buhay ng isang tao, no? Lalo na sa mga Kristiyano na nabuhay sa isang demokrasyang bansa, di ba? Okay lang yung iba na nandoon sa monarch government kasi maski paano mayroon silang a glimpse of kumbaga a foretaste doon sa klase ng gobyerno na gusto mapangyari ng Panginoon. But tayo sa atin pong panahon dito lang sa Pilipinas na medyo mahirap po sa atin, di ba? Kasi yung konsepto worldwide is influenced by this system yung mga bagong sistema, bagong klase, bagong kultura, bagong panggobyerno na kung saan totally opposite doon sa paghahari ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Pero ang kagandahan, alam niyo ba, tayo mga Pilipino dapat hindi na ganito kahirap para sa atin. Why?
Because minsan po sa buhay po, once in a life, sa buhay po ng mga Pilipino, ay nangyari ho na tayo po ay sinakop ng isang mayroong klase ng colonialization na it seems same with doon sa ginawa ng Romano. And then sa nais ng Panginoon mangyari sa atin. Kung naalala niyo po si Ferdinand Magellan na kung saan discovered the Philippines in March 15, 1621. Yan po ay natutunan ko mula po kay Yoyoy Villame, no? At pinaranas po sa atin ito yung sa ganitong klaseng pananakop, no? Sa atin po ng mga Espanyol. By the way, si Ferdinand Magellan no, ay hindi Espanyol, siya po isang Portuguese, pero yung kanya pong lakad ay finance, binadgetan, funded by the Spanish government. That is why he was able to make kumbaga siya ay may nagkaroon ng paglalakbay, di ba? So dito makita natin kung nung siya po ay dumating dito sa ating bansa, nagkaroon po ng pagkakataon na tayo ay masakop ng mga Spanish, no? Ng Spanish government. And doon po narinasan natin, kaya nga tayo ay, alam nyo ba, nung ibang mga sinasalita natin, sinasabi natin, or mga words natin, ay derived from a Spanish dialect, Spanish language, di ba? Tayo ay minsan na pag nagbibilang tayo, hindi isa, dalawa, tatlo, di ba? Tayo ay sanay sa 1, 2, 3, di ba? Lechon, alam nyo ba yung lechon ay hindi naman ho sa atin, di ba? Marami po tayong mga salita na ginagamit dito sa gaya ng lamesa. Hindi naman ho lamesa ang tawag dyan. Di ba? Marami pa po. So, wag na, medyo mapapahaba lang ako. Okay? So, marami pa po. But dito po makikita natin that ang kaharian ho ng Panginoon, nais niya na yung paghahari ng Diyos sa langit ay siyang maranasan din po natin dito sa lupa. At ito po yung paghahari, ang kaharian ng Panginoon. No, na atin pong makita. Now, here comes Jesus preaching. 3.5 years of preaching about the kingdom of God. Sabi po dyan sa Mark chapter 1 verse 14 to 15, sabi, Now after John was arrested, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of God, and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Dito po ay talagang ang Panginoong Hesukristo ay siyang pinaliwanag sa atin, pinakita sa atin na kailangan natin ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin na paniwalaan at magbago ng isip patungkol sa paghahari ng Diyos. Kasi ang paghahari ng Diyos ay hindi lang ito ay physical, kundi maging ito ay pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. Bakit ho ba? No? Ito po ay tinatalakay ni Pastor Wilbert for about 2 months already. No? Simula po na kami ay nakalipat sa SM, ito po yung kanya pong patuloy na tinatalakay about the kingdom and why the kingdom of God. No? Bakit Jesus Christ focuses His preaching, He centered His preaching on the kingdom of God. No? Ito po ay binanggit na po ni Pastor Albert ito sa kanya pong mga turo before. At number 1 po na dahilan, bakit po kailangan natin ang paghahari ng Diyos sa buhay natin? It is because it is the answer of man's lifelong quest. Ito po yung kasagutan ng mga mahaba-haba ng paghahanap ng isang tao. Mayroon ho ba kayong pagkakataon sa buhay niyo na kayo ay alam nyo mayroon kayong hinahanap, pero alam nyo mayroon kayong there is something missing, pero hindi nyo rin alam kung ano yun. Nararamdaman, nakaranas ba kayo ng ganon? Ha? Na para bagang mayroong kayong hinahanap na bagay, pero ikaw mismo hindi mo alam kung mayroon yun. Mayroon something inside, mayroong kahungkagan. Yun yung tamang word na ginagamit ni Pastor Wilbert. Kahungkagan sa loob ng isang tao na kung saan hindi niya alam kung ano ang mangyayari, no? Hindi niya alam kung ano ito, no? It is not religion. Alam natin kasi hindi tayo kayang dalhin ng relihiyon natin sa Panginoon. Hindi tayo kayang iligtas ng relihiyon natin sa ating mga kasalanan. Only in our relationship with Christ. Sa ating pagtanggap kay Jesucristo, ito lamang ang tanging paraan para tayo ay makaligtas
sa tiyak na kapahamakan na dulot ng kasalanan sa buhay natin. Di ba? Hindi rin po education. Kasi marami ho tayong kilala ng mga tao na mga educated naman. Pero makikita mo, naging pariwara din ho yung buhay. Nawalan ho ng direksyon. Hindi ho nagamit yung kanilang pinag-aralan. Kasi ang totoo, hindi edukasyon ang solusyon sa buhay natin. It is an advantage ikaw ay mayroong edukasyon at it is advantage if you're going to use it right. Diba? Pero kung hindi, ito din po ang edukasyon ang siyang magbibigay sa atin ng kapalaluan. Diba? In fact, si Alexander the Great ay namatay ho ng grabe po yung kanyang kaalaman. In fact, he was able to conquer the world in his early years, no, sa kanya pong buhay. And yet, naging walang pakinabang. Bago siya mamatay, pinaghati-hatian na ng 4 na kanyang generals ang kanya pong na-conquer na mundo. Kaya hindi ho education. It is not even sex or power or money na kung saan tayo ho laging inilalagay yung ating sarili or lagi na tayong kumikilos, gumagawa dahil sa nais natin na masurvive natin yung buhay natin. Hindi ho masama na magsumikap sa buhay na kumita ng pera. Pero alam ho natin, ang pagkita ng pera, hindi ho ito yung katugunan ng atin pong mga hinahanap sa buhay. Well, pansamantala, pwedeng matugunan nito. Pansamantala, maliliit na bagay po ay kayang matugunan nito. Pero hindi po yung talagang kahungkagan sa buhay ng isang tao. Bakit sabi po ni Billy Graham that there is a God-shaped vacuum in a human heart? No? Mayroong isang God shape, no, na something inside the human heart na kung saan only God can fill. Tanging ang Diyos lang ang pwedeng magpuno at mag-satisfy. Kaya yung kahungkagan na yon ay hinahanap ng isang tao, no? Hinahanap ng isang tao at hindi niya alam kung saan siya patutungo. Mayroon nung isang klaseng kwento. Hindi ko po maalala kung sino yung karakter na to, pero siya po ay talagang naglakbay sa buong mundo, inikot ang buong mundo. Hinahanap niya ang isang bagay na siya mismo hindi niya alam. Naikot niya na ang buong mundo. And yet, hindi niya na-discover kung ano ang kanyang hinahanap. Hanggang isang araw, sinabi niya, ang pinakamalayo na binyahe niya, hindi yung biyahe niya paikot sa buong mundo, kundi yung biyahe mula sa kanyang utak, mula sa kanyang puso, papunta sa kanyang utak. Yun po yung pinakamabang biyahe na sinasabi niya. Bakit? Dito po, sa panahon na tayo po'y tumanggap kay Jesucristo bilang siya Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Naramdaman niyo ba na para bagang lumuwag yung ating pakiramdam at it seems na yung matagal na hinahanap ay atin ang natagpuan. Di ba? Nung ating natagpuan, ating tinanggap si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pero ang kabuuan nito, dahil ang si Jesus Christ, siya po ay pinadala ng Panginoon sa mundong ibabaw para tayo maligtas sa ating pong makasalanan. At ito po ay bahagi lamang. Ito ay isang napakahalagang bahagi sa buhay ng isang tao, no? Sa plano ng Diyos na tayo ay maging bahagi ng kanyang paghahari. At yung pagpadala kay Jesus Christ dito sa mundong ibabaw ay isang napakamahalagang bahagi sa atin na naway makita natin, no? Yung tinuturo ni Jesus Christ that the kingdom of God is the answer of our lifelong quest. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, sabi po diyan, God makes everything happen at the right time. Mayroon pong tamang panahon. Sabi niya, and yet none of us can ever fully understand all He has done. And He put questions in our minds about past and future. Isang klase ng katanungan na kung saan itinago ng Diyos sa puso natin at tanging siya lang ang kayang magpuno o mag-satisfy ng sumagsagot ng katanungang ito sa buhay natin. Kaya yun po yung dahilan kung bakit para bagang tayo ay merong hinahanap and yet hindi naman natin alam kung ano hinahanap. Kaya tayo ay talagang we are in a journey, continuous journey in life, finding something na kung saan tayo mismo hindi natin alam. Salamat na lang sa Panginoon at tayo ay nakakilala kay Jesucristo na kung saan ipinadala ng Diyos para sa atin, para magtubos sa atin sa ating kasalanan.
Di ba? At dahil dyan, sa pamamagitan ng kanyang itinuturo sa atin about the kingdom, ito ay mararanasan natin ang paghahari ng Diyos. Ang sabi po ni AIB, it is only by being under the subjection of the kingdom that we will understand the things of the kingdom. Maiintindihan lamang po natin, maunawaan po natin yung kahalagahan ng paghahari ng Diyos sa buhay ng isang tao kung tayo ay magpapasakop sa kanyang paghahari. Yun po yung unang, yung number one na dahilan kung bakit si Jesus ay nag-focus sa kanyang pagtuturo about the kingdom of God. Number two, ito po tinuturo na po ni Pastor Wilbert ito. Pwede niyo pong balikan ito sa kanya po, sa amin pong Sunday worship service. You can check it sa Facebook or sa YouTube. Mahahanap niyo po yan. Ito po ay isang review lang or parang dinadaanan ko lang po yung bahaging ito para lang po na may paalala sa ating muli, no? Number two, it will bring the light of the glory of the gospel. Yung pagtuturo ni Jesus Christ about the kingdom of God ay mabubuksan yung ating kaisipan. Sabi po dyan sa 2 Corinthians 3:6. Alright, sabi dyan, even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the gods of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Yun ho pala ang dahilan. Kaya napakahalaga po na makita natin, matanggap natin, maranasan natin ang paghahari ng Diyos sa buhay natin kasi hindi ho natin nakikita yung kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi ho natin makita yung kaluwalhatian ng good news na dala-dala ni Jesus Christ sa buhay natin kung hindi ho natin ito matanggap sa buhay natin. Di ba? Kaya mahalaga po na yung pagtanggap natin kay Jesucristo sa buhay natin dahil sa ito po yung magiging daan natin. No? Para makita ho natin yung kabutihan ng Diyos, makita ho natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. Sabi ni EIB, when a person accepts Jesus Christ as her or his Lord and Savior, and believe in His Word, that's the only way to see the light of the gospel of the glory of Christ. Yun lang po ang tanging paraan. Pag tinanggap natin si Jesucristo, kasi the moment tinanggap natin si Jesucristo sa ating buhay, tayo po ay mababago ang ating, magkakaroon po mababago ang ating espiritu, at yung espiritu ay mababago, mabubuksan ho tayo sa salita ng Panginoon. So, balikan nyo po yan, hanapin nyo po yan sa Facebook, sa YouTube, nandiyan po yan, balikan nyo, napakahalaga po na makita natin. Ang akin lang sinasabi dito, bakit nag-focus si Jesus Christ sa kanyang pagtuturo about the kingdom? It is because it will bring us to the light of the glory of the gospel. No? Number 3 po sa dahilan na kung saan na tinuro ni Pastor Wilbert about why Jesus Christ focusing on preaching about the kingdom of God. Number 3 is that it will cause man to be aware of his dominion mandate. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 26, sabi dyan, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and the livestock, and over all the earth, and every creeping thing that creeps on the earth. Mayroon po tayong pagkakatawag sa Panginoon. Pagkakatawag na magdomina, to dominate all God's creation. So, tayo ho ay nararapat na magdo-dominate. Yun nga lang, matapos po ang fall, no? Nung si Adan at si Eva po ay nagkasala sa Panginoon, nawala po sa atin ang mandatong ito. Pero nung dumating si Jesus Christ preaching us about the kingdom of God, dito po ay unti-unti pong ibinabalik sa atin ng Panginoong Hesukristo yung atin pong mandato. Kaya so patuloy ho natin ang pagsisikap natin na makinig, matuto, maunawaan ang salita ng Diyos, at sa pagtanggap ho natin sa kanyang paghahari sa ating buhay, allowing God to rule and reign in our life, ito po ay magiging dahilan para po tayo ay makakabalik sa atin pong mandato. Kaya sabi, it will cause us to be aware. Ipaalam sa atin, ipaalala sa atin, hey, mayroon tayong mandato at kailangan natin gagawin ito. At ang kailangan natin para magawa ay ang paghahari ng Diyos sa ating buhay.
Being aware of our dominion mandate will keep us on track of what God wants us to accomplish. Ito po yung magiging check and balance natin. Every time na maalala natin na mayroong plano ang Diyos sa buhay natin, tayo ay patuloy nakakapit sa Kanyang salita. Take hold tayo sa Kanyang salita at tayo po ay makakaasa na mananatili tayo sa track ng lugar na kung saan pinapadaanan sa atin ng Panginoon para ating mapagtagumpayan ang Kanyang mga pinapagawa sa atin. No? And number 4, hindi ho ito yung last sa Kanya pong mga tinuturo, but dito po siya. Ngayon, nandito po siya sa bahagi na to na ito po yung Kanya pong tinuturo. Okay? Number 4, it will cause man to experience heaven on earth. If, yun ito maging malinaw, it will cause man to experience heaven on earth if he will observe the principles of the kingdom. Sabi po dyan sa Matthew chapter 6, verse 9 to 10. Pray then like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ito po yung nais ng Panginoong Hesus. Diba? Yung maranasan natin ang buhay na kung saan ipinangako ng Diyos. Pangako na buhay na ganap at kasiyasiya. Diba? Ito po yung plano ng Panginoon sa atin, magkaroon ng ganitong klaseng buhay. Pero ang lahat ng ito ay mararanasan lamang natin the moment we allow the rulership, the reigning of Christ, of the reigning of the King in our lives. Yeah? Kaya ang sabi niya, Lord, let your kingdom come. Ito yung dapat panalangin natin. Ano man yung kalooban ng Diyos, ano man yung nangyayari sa langit ay mangyari dito sa lupa. So hindi ho natin kinakailan mag-antay na matsugi na muna, para tayo ay makaranas ng paghahari ng Diyos. Hindi ho kailangan kasi sinasabi rito, pwede nating maranasan dito sa lupa yung paghahari ng Diyos. Maging tama lamang po yung ating konsepto sa pagkakaintindi sa kaharian ng Panginoon sa buhay natin. At the moment na makita natin, maintindihan, maunawaan, maging tama ang ating perspektibo sa pag-uunawa natin sa salita ng Diyos in as far as kingdom of God is concerned, magagawa po natin sumunod sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. At ang sabi ni AIB, sabi dyan, observing the principles of the kingdom will let us experience a glimpse of heaven here on earth. Yun po yung idudulot. Marami pa po ang susunod dito ng ituturo po ni Pastor Albert sa susunod po ng mga linggo. But ako, hanggang dito na lang po ako at ang isusunod ko na po ituturo is tutuloy na po tayo sa konsepto ng kaharian ng Diyos. At una pong pag-usapan natin, the concept of the kingdom, the king in the kingdom. Pero pag-aaral po natin yan sa susunod po na atin pong pagbabalik. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at naway ang Diyos na kung saan nagbubukas ng ating isipan, ng ating puso, ng ating espiritu, ang siyang patuloy na mangusap sa atin upang tayo ay maunawaan natin ang Kanyang salita at ang Kanyang nais sa ating buhay. Maraming salamat, Lord, sa iyong salita. Maraming salamat, Lord, sa bawat isang nakikinig. Naway ikaw, O Diyos, ang siyang maglalagay ng salita mo sa aming mga puso at isipan. At naway hindi namin maranasan, Lord, ang napakahabang biyahe, Lord God, kagaya ng isang tao na inikot niya na ang buong mundo, and yet ang kanyang pinakamahabang biyahe ay mula sa puso papunta ng kanyang isipan to convince that there is God, to convince his mind that there is God in his heart. Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong salita. Alam namin, Lord, na ikaw ay there is a God-shaped vacuum in our hearts na only you can fill. Lord, ikaw lamang ang pwede mag-satisfy ng lugar na bahagi ng ito sa aming puso. Lord, we ask, satisfy us, Lord God, with your word. Sanctify us, Lord God, and Lord, we ask you to give us grace. Give us, Lord God, your wisdom. Give us, O Lord God, the things that we need, O Lord God, for us to enable us, O Lord, to do the things that you want us to do. God bless, bless mo po, Lord God, ang bawat isa. Bless mo po, Lord God, ang bawat nakikinig. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Maraming salamat po. Abangan nyo po ang susunod na bahagi ng ating pong pagtuturo. Maraming salamat pong muli.